Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Janina, isang ordinaryong babae na tulad ng marami ay may mga pangarap, mga problema at mga kwentong gusto kong ipabahagi sa iyo. Matagal na rin po akong tagapakinig ng mga kwento mo sa YouTube. Nung unang beses kong nadiskubre ang channel mo ay bandang 2019 pa. Sa mga panahon na hindi ko maintindihan ang mga nangyayari sa buhay ko. Nandiyan ang mga kwento mo para aliwin ako. At kahit papaano ay nakakalimutan ko ang kaba o takot na hindi ko maipaliwanag. Kaya ngayon ay magpapasalamat ako muna sa iyo dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na sulatin ang aking kwento. Para maipabatid ko na hindi ako nag-iisa sa mga laban na ganito. Kung tutuusin, ang buhay ko ay parang roller coaster na puno ng hindi inaasahang twist and turns. Hindi madali, lalo na noong mga panahon na para akong nawawala sa sarili ko. Pero salamat sa Diyos at sa mga taong nariyan para sa akin. At isa sa mga pinakamatinding karanasan ko ay noong nakaraang taon nang bumalik ako sa church dito sa aming lugar. Alam mo po ba, Papa Dudut, nang magsimula ang pandemic ay hindi na ako nakapunta sa simbahan. Kasi sa totoo lang ay matagal din akong naka-depress. Parang may mga gabing hindi ako makatulog ng maayos. Madalas lasing at may mga iniisip. Pero hindi ko matukoy kung ano talaga ang problema. Palagi akong natutulog bandang alas 3 o alas 4 ng umaga. Kung minsan ay gusto ko nang umiyak. Pero wala naman talaga akong dahilan para umiyak. Siguro hindi lang ako ang nakaranas nito at marami rin siguro sa atin ang ganito, hindi ba? Lalo na kapag parang naliligaw ka na sa sarili mo. Kaya nung isang araw na yon, nagdesisyon akong bumalik sa simbahan. Hindi ko rin alam kung bakit bigla akong nakaisip na gawin yon. Siguro ay kailangan ko lang talaga ng katahimikan at lakas ng loob. Pagdating ko sa Apo Church, parang bumalik ang dating saya ko na matagal nang nawala, Papa Dudut. Alam mo kahit maliit na bagay lamang yon, Papa Dudut, para sa iba, para sa akin ay malaking bagay na. Nang araw na yon ay nakita ko noon na may mga manghuhula sa gilid ng simbahan. Na para bang mga taong nagtitiis din ng problema sa buhay, kaya sila nagtatrabaho ng ganon. May mga palm readers at card readers na nagpapakita ng mga kamay o nagpapakita ng mga baraha habang binabasa ang kapalaran ng mga tao. Hindi ko maipaliwanag. Pero sa totoo lang ay medyo naiintriga ako sa ganong klase ng gawain. Kahit medyo may takot din ako kasi hindi ko pa nararanasan yon. Habang naglalakad ako sa paligid, naghahanap ng mga paninda ay napansin ko ang isang babae.
isang palm reader na medyo may edad. Mga late 50s siguro, na may malambing at may halong misteryosong ngiti sa labi. Tinawag niya ako. "Lika ma'am, upo ka dito, hulaan kita." At dahil medyo naintriga ako at medyo pagod na rin sa mga iniisip ay pumayag ako. Sinabi niya na 50 pesos lang ang palm reading at 100 pesos para sa card reading. Kaya umupo na ako at nagsimula na siya sa kamay ko. Pinagmamasdan ang mga linya habang tahimik akong nanunood. Ang sinabi niya sa akin ang nagbigay ng kakaibang kaba. Pero hindi ko maalis na maramdaman na parang may totoo nga sa sinasabi niya. "Saan ka ba natutulog?" tanong niya sa akin. "Hindi ka ba nakakatulog ng maayos, ma'am?" Sagot ko ay oo, medyo mahirap talaga akong matulog ngayon. "Wala akong nakikitang problema sa iyo, Miss Janina. Maayos ang kalusugan mo. Maayos ang trabaho mo at maayos ang relasyon mo." Pero tumigil siya sandali. "Parang may nagpapahirap sa puso mo. Parang may sumpa sa'yo," ang sabi niya. Napatingin ako sa kanya at medyo natawa pero nakaramdam ako ng seriousness sa boses niya. Nang tanungin ko kung sino daw ang gumagawa nito ay sinabi niya na isang babaeng galit sa akin dahil sa isang lalaki. Sabi niya ay matagal na itong nangyari simula pa raw 2017. Doon ako napaisip ng husto. Doon ko naalala ang mga nangyari noong 2017 noong naghiwalay kami ng ex-husband ko. Napakasakit noon kasi hindi lang basta hiwalayan. May mga taong naging dahilan para mas lalong sumakit ang puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ang galit sa akin. Dahil ako naman talaga ang dapat na magalit o baka dahil sa demand ng ginawa ko laban sa kanya noon. Pero kahit na anong pilit kong isipin ay wala akong magawa kundi ang tanggapin ang mga nangyari. Ang sabi ng babaeng iyon ay hindi gaanong tumatalabang sumpa. Dahil sa malakas ang aking personalidad ay malakas ang aking pananampalataya. Pero kapag may oras na parang naglalaro ito sa akin. Ang ginagawa nito ay pinapahirapan akong makatulog. At yun nga ang dahilan kung bakit ako palaging antok pero hindi makatulog ng maayos. Binigyan niya ako ng mga sanga ng halaman para proteksyon at sinabing magdasal ako ng Our Father bago matulog. Hindi niya ako pinabayaran para doon, kaya binayaran ko na lamang ang reading mismo. Masarap na rin ang feeling na kahit papaano ay may handang tumulong sa akin. Kinuwento ko ito sa pinsan ko at ang sabi niya ay maglagay daw ako lagi ng perdible sa damit ko para proteksyon. Hindi lang yon, iwasan ko na rin daw ang mga taong siguro ay may sama ng loob sa akin. Ang sakit sa pakiramdam pero alam kong tama siya, Papa Dudut. Hindi ko po alam kung ito ay totoo o hindi. Pero sa dami ng mga nangyari sa akin, nagdulot po ito ng kakaibang saya at pag-asa na may paraan para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Sa bawat araw, pinipilit kong bumangon, magdasal at magtiwala na sa kabila ng lahat ay may liwanag na naghihintay. Matapos ang palm reading at card reading sa church, akala ko ay doon na magtatapos sa mga nangyari sa akin. Ngunit sa totoo lang, doon pa lang nagsimula ang kakaibang yugto sa buhay ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat na napansin ko ang mga pangyayaring yon. Siguro'y tama lang na ilahad ko lahat para malaman ng iba kung ano ang maaaring mangyari sa panahon na mahina tayo at puno ng takot. Pagkatapos ng araw na yon, nang umuwi ako sa bahay ay hindi na naging katulad ng dati ang tulog ko. Hindi lang yon, ang pakiramdam ko parang may nakakapit sa akin kahit na anong pilit kong tanggalin.
Sa umpisa akala ko siguro ay stress lamang yan o kaya ay epekto ng iniinom kong gamot para sa tulog. Pero habang lumilipas sa mga araw, lalo kong nararamdaman na may kakaiba. Minsan habang nakahiga sa kama ay naghahanap ng ginhawa ang katawan ko para makatulog. Naririnig kong may mga bagay na parang nalalaglag sa ibang bahagi ng bahay. Hindi malakas pero sapat para mapukaw ang atensyon ko. Pinagmamasdan ko ang paligid pero wala akong makitang gumagalaw. Minsan ay nag-aalangan akong bumangon dahil parang hindi ako sigurado kung totoong may tao o nagkakamali lang ang tenga ko. Isang gabi habang nanonood ako ng palabas sa sala ay napansin kong biglang lumamlam ang ilaw. Nagpunta ako sa switch at pinatay ko ito. Tapos ay binalikan ko at binuksan muli. Pero yung ilaw ay iba ang dating, parang medyo malabong glow. Hindi siya kasing liwanag ng dati. Naramdaman ko kaagad ang init sa dibdib ko. Hindi dahil sa lamig ng kwarto, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pag-aalala. Pinilit kong pakalmahin ang sarili at tinapos ang panonood. Pagkalipas ng ilang araw ay may mga panaginip akong hindi ko maintindihan. Paulit-ulit na panaginip. Na nakikita ko yung ex-husband ko kasama yung babaeng sinabi ng manghuhula na galit sa akin. Hindi sila masaya sa panaginip ko at may mga eksena na nag-aaway sila. May mga pagkakataon na parang nagbabantay sila sa akin pero hindi nila direktang sinasabi kung ano ang gusto nila. Kapag nagising ako ay nanginginig pa ako sa kaba, Papa Dudut. Sa totoo lang, noon ay tinanggap ko na rin na malamang ay may ginawa talaga sila noon. Siguro hindi lang ito tungkol sa pagkakasira ng relasyon namin. Baka may mas malalim pang dahilan kaya ako tinarget. Pero kahit ganoon ay ayoko na ring palakihin pa ang mga galit o sama ng loob ko. Kaya naman inulit-ulit ko ng manalangin sa pang-araw-araw. Tinatawagan ko yung lakas mula sa Diyos para mapawi ang mga ito. Isang araw habang naglalakad ako papasok sa palengke ay napansin ko na may sumusunod sa akin. Hindi ko siya masilip ng buo kasi lagi siyang nagkukubli sa mga tao o sa mga istante ng paninda. Hindi ko ito pinansin ng una dahil madalas may mga tao na nakatitig o sumasabay, lalo na kapag babae ka na nag-iisa. Pero habang palapit ako ng tindahan ng gulay, naramdaman ko na sobrang lapit na niya, Papa Dudut. Kaya nang matapos ako sa pamimili ay nilingon ko siya ng matagal. Nakita ko ang mukha ng isang babae. Mga 30 anyos siguro. Na tila abala din sa pamimili pero hindi niya tinitingnan ang mga paninda. Nakatingin siya sa akin at hindi ako nagpadala sa takot. Nilapitan ko siya at tinanong kung may kailangan ba siya. Hindi siya sumagot, nginitian lamang ako ng may halong pahiwatig ng galit. Hindi ko na siya kinausap pa, Papa Dudut. Umalis na ako kaagad papunta sa sakayan. Pagdating ko sa bahay, sinabihan ko ang pinsang ko tungkol sa mga nangyari. Sabi niya ay baka yon yung babaeng sinasabi ng manghuhula. Naramdaman kong mas tumindi ang kaba ko, pero sinubukan ko ring hindi magpadala. Pagkalipas ng ilang araw ay nagsimulang maramdaman ko na parang may sumasagi sa akin. Lalo na kapag nag-iisa ako sa bahay. Hindi ito pisikal na paghipo kundi parang may malamig na hangin na dumadaan sa akin. O kaya ay parang may tumitingin sa likod ko pero kapag lumilingon ako ay wala naman. Madalas itong nangyayari. Lalo na kapag gabi na. May mga pagkakataon din na paglabas ko sa banyo ay naririnig kong may lumalakad sa taas ng bahay.
kahit na wala namang tao sa itaas ng kwarto. Ang taas ng bahay ko ay isa lang kaya nakakatakot kapag naririnig ko ito. Pero sabi ko sa sarili ko ay baka ako lang ang nag-iisip ng sobra dahil sa stress. Isang araw ay nagdesisyon akong bumalik sa manghuhula sa tabi ng Apo Church. Hindi ako natahimik sa iniisip na baka may paraan para mawala mga ganitong nangyayari. Nang puntahan ko siya, sabi niya, hindi lang yan sumpa lang. May mga taong ayaw sa'yo pero may mas malalalim na dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Ipinayo niya sa akin na maging maingat sa mga taong papapasukin ko sa buhay ko. Sinabi niya na may mga tao na pwedeng magdulot ng mas malaking sakit kung hahayaan ko silang lumapit. Kaya ngayon ay matutong pumili ng mga kaibigan at kapamilya. Dapat ay matibay ang loob mo, Janina, ang sabi niya. Dahil dito ay nagsimula akong magbago. Tinanggal ko ang mga taong palaging nagpapabigat sa pakiramdam ko. Hindi po ito madali, lalo na kapag mga matagal mo nang nakilala. Pero kailangan kong isipin ang sarili ko. Hindi ko kailangang maging saksi sa sarili kong pagkalugmok. Dumating din ang araw na nakausap ko ang ex-husband ko. Hindi namin pinag-usapan ang mga lumang sama ng loob. Ang ginawa ko lang ay ipinabati sa kanya na sana ay maging maayos ang buhay niya. Sa puso ko ay pinapatawad ko na siya. Hindi dahil sa kailangan ko siya sa buhay ko, kundi para maibsan ang bigat na dala-dala ko. Hindi ko sinabing nawala lahat ng problema pagkatapos noon, pero may natutunan po ako na kahit gaano man kahirap, kahit gaano man kabigat ang sakit, kaya mong bumangon at maging malakas. Papa Dudut, hindi ko talaga inakala ng mga simpleng karanasan ko sa simbahan ay mauuwi sa mga ganitong bagay. Sa umpisa, akala ko ay nag-iisa lamang ako sa ganitong sitwasyon, pero habang dumadaan ang panahon, mas lalong lumalalim ang mga nangyayari. Hindi ito yung tipo ng madaling i-explain pero sisikapin kong ilahad lahat ng malinaw para maintindihan mo. Pagkatapos ng pangyayaring yon sa palengke at pangalawang beses na pahula ay nagsimula na akong mas maging alerto sa mga bagay sa paligid ko. Hindi na lang basta ang mga naririnig ko ang mga nakikita ko. Pati na rin yung mga maliit na detalye sa araw-araw na buhay. Parang nagbago ang pakiramdam ko sa sarili ko. Isang umaga nagising ako ng maaga dahil sa ingay sa labas. Nang buksan ko ang bintana, nakita ko yung mga kapitbahay na nag-aayos ng kanilang mga pananim. May mga nagwawalis, may nagdidilig, at may mga nag-uusap. Normal lang naman ang eksena pero nang tumingin ako sa kanto, nakita ko yung babae na nakita ko dati sa palengke. Yung may halong galit sa mukha niya. Nakatingin siya sa akin habang hawak ang isang supot na puno ng mga damo at sanga. Napatingin siya sa akin ng matagal tapos ay dahan-dahan siyang umalis. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon pero doon ko naramdaman na hindi lang basta tao ang mga bagay na nagaganap. Parang may gustong iparating sa akin na hindi nila sinasabi ng diretsyo. Natatakot ako pero hindi ko din gustong magpatalo sa takot. Habang lumilipas sa mga araw ay naramdaman ko rin na may mga tao sa paligid ko na biglang nagbago ang pakikitungo sa akin. Yung iba dati ay masayahin at palakaibigan. Bigla na lang naging malamig at umiiwas. Yung mga dati kong malalapit na kaibigan ay napansin kong hindi na nila ako tinatawag o iniimbitahan sa mga lakad. Natatandaan ko dati kapag may problema ako ay nandyan sila para makinig. Pero ngayon pakiramdam ko ay nilalayuan nila ako.
Minsan tinawagan ko ang pinsan ko para magtanong kung may narinig siya tungkol sa akin. Kung may chismis ba na kumakalat. Sabi niya ay may mga tao nga daw na nag-uusap tungkol sa akin. Pero hindi niya alam ang dahilan. Naalala ko ang sinabi ng manghuhula. May mga taong ayaw sa akin. May galit na nakaambang. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Wala akong ginawang masama sa kanila, Papa Dudut. Isang araw habang papunta ako sa trabaho ay may nakasalubong akong lalaking hindi ko kilala. Tila ba pinagmasdan niya ako ng matagal. Tapos ay lumapit siya at sinabing, "Janina, bantayan mo ang sarili mo." Hindi ko siya masyadong pinansin dahil baka galing lang sa balita o chismis yon. Pero nang makarating ako sa opisina ay naramdaman ko na kakaiba ang araw ko. Sa opisina, may mga maliliit na bagay na nangyari na hindi ko maipaliwanag. Halimbawa ay may mga dokumento akong nilagay sa isang lugar tapos paglingon ko, yung mga dokumento ay napunta sa ibang lamesa. Hindi ko ito sinisisi sa iba kasi malinis ang opisina at kilala ko yung mga kasama ko. Pinagmasdan ko na lamang ito at inisip na baka nalito lamang ako dahil sa pagod. May mga pagkakataon din na bigla na lamang pumuti ang mga ilaw sa paligid. Hindi matagal, mga ilang segundo lang. Pero sapat na. Para makaramdam ako ng hindi komportableng lamig sa katawan. Nagsimula akong magdala ng mga pardible sa bulsa. Naalala ko yung payo ng manghuhula na dapat ay palaging may dala akong proteksyon. Dahil dito, nagsimula akong magbago ng routine. Dati kapag pauwi ako ng gabi, mabilis ako naglalakad o minsan pa nga ay nagbubukas ng cellphone habang naglalakad. Pero ngayon nagiging maingat ako. Laging nakatingin sa paligid at sinisiguradong hindi ako nag-iisa kapag naglalakad pa uwi. May mga araw na sinasamahan ko na ang sarili ko ng maliit na palakpak o tawa kahit na wala namang tao para hindi ako mawala ng loob at manatili ang positibong pakiramdam. Isang gabi nang maubusan na ako ng pasensya, nagdasal ako ng mahaba bago matulog. Humingi ako ng kapayapaan at proteksyon laban sa mga bagay na hindi ko nakikita. Pero ramdam ko. Nang bumangon ako sa kama para kumuha ng tubig ay may narinig akong pag-ikot sa kusina. Nang tingnan ko, may mga kaldero at plato na gumagalaw. Hindi ko sinagawan o nilapitan. Kinalma ko na lang ang sarili ko at bumalik sa kama. Pinilit kong hindi ipaalala sa sarili ko ang mga ganitong pangyayari dahil baka lalo akong matakot. Pero kahit na anong pilit ko ay lumalabas na sa mga mata ko ang takot at pag-aalala. Hindi ako sanay sa ganitong mga bagay. Akala ko kapag matibay ang loob, lahat ng problema ay malalampasan. Pero iba pala kapag nilalabanan mo ang mga bagay na hindi mo nakikita. Minsan tumawag ako sa pinsan ko para magkwento. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na alam kung ano ang dapat gawin. Sabi niya ay kailangan kong maniwala sa sarili ko at sa Diyos. At higit sa lahat ay huwag kong kalimutang magdasal ng Our Father tuwing bago matulog. Pero sabi rin niya na may mga bagay na kailangang harapin, hindi lang basta takasan. Sumunod na araw ay may napansin akong kakaiba sa kapitbahay naming babae. Madalas siyang nakaupo sa labas ng bahay at nakatingin sa direksyon ng bahay ko. Pero kapag tinatanong ko siya ay palaging may dahilan siya kung bakit hindi siya makipag-usap. Isang hapon, Papa Dudut, habang naglalaba ako sa likod ng bahay ay narinig ko siyang nagsabi sa sarili niya, "Hindi ka makakawala, Janina." Hindi ko alam kung para kanino ang sinabi niya. Pero tumigil ako sa paglalaba at nagmasid.
nakita ko na inilibing niya ang isang supot sa ilalim ng mga damo. Hindi ako nakatiis kaya nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Tumalikod siya ng bigla at hindi na sumagot pa. Doon ko naisip na hindi lang basta galit ang iniisip ng manghuhula. May mas malalim pala na nangyari na hindi ko pa naiintindihan. Ngunit hindi ako nawala ng pag-asa. Patuloy akong nananalangin at unti-unti kong pinipilit na baliwalain ang mga pangyayari. Hindi ko kailanman gustong mahulog sa takot at kawalan ng pag-asa. Nang dumating ang kaarawan ko ay nagkaroon kami ng simpleng salo-salo kasama ang mga malalapit kong kaibigan. Nakaramdam ako ng kakaibang saya kahit na may mga bagay na bumabalot sa isipan ko. Sa gabing yon habang nag-uusap kami ay napansin kong may mga ngiti at halakhak na nanggaling sa puso. Hindi ito yung mga ngiti na pilit lang kundi yung mga ngiting tunay na nagmumula sa kaligayahan. Sa gitna ng mga kwento at tawanan ay naisip ko na kahit gaano pa kahirap ang buhay, may mga pagkakataon na dapat tayong magpasalamat. May mga tao na handang tumulong, handang makinig at handang magbigay ng saya. Sa mga oras na yon ay hindi mo na napapansin ang bigat ng mundo dahil sa dami ng pagmamahal na nakapaligid sa iyo. Papadudot, may mga araw na tahimik lang ang paligid. Tapos ay biglang may mga tunog na pumapasok sa tenga ko. Mga tunog ng yabag, mga bulong at mga usapan na hindi ko maintindihan. Sa bahay namin ay may mga pagkakataon na may mga bagay na kahit na walang hangin ay gumagalaw ng kusa. Minsan ay gumagalaw ang mga upuan sa dining table at minsan naman ay tumutunog ang mga pinto kahit sarado at hindi bumubukas. Nakakatakot? Oo, pero sa sobrang tagal ay nagawa kong harapin ang mga yon. Ang pinakahirap ay yung pakiramdam ko na hindi ako nag-iisa. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito, bakit sa akin ito nangyayari. Parang may gustong sabihin o iparamdam ang mga ito pero hindi nila alam kung papaano. Natatakot akong sabihin ito sa mga kapitbahay o sa mga kaibigan ko dahil baka isipin nila na baliw na ako o may gulo sa ulo ko. Isang araw habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala ay napansin ko na may mga palatandaan na nagbago sa paligid. Yung mga halaman sa labas ng bahay namin ay bigla na lamang namamatay. Kahit araw-araw ko silang dinidiligan. Naalala ko yung mga damo na nakita kong dinala ng kapitbahay naming babae. Yung isa na lagi kong nakikita na naglalakad nang may dalang supot na puno ng herbs ay hindi ko alam kung may connection ba ito pero kakaiba talaga. Tinanong ko ang asawa ng kapitbahay namin kung bakit ganoon ang ginawa ng babae. Sabi niya matagal nang may problema sa isipan ng asawa niya pero ayaw nila itong ipa-ospital. Kasi sabi daw nila ay may hindi pangkaraniwang nangyayari sa bahay nila. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin niyan pero mas lalo akong naintriga. Pagkatapos ng usapan namin ay sinubukan kong kausapin ang babae. Sa una ay ayaw niya akong kausapin. Pero dahil sa paulit-ulit kong pagsubok, napagpasyahan niyang magbukas ng pinto ng kaunti. Sinabi niya na may mga bagay daw na nangyayari sa paligid na mahirap ipaliwanag at hindi niya alam kung paano ito hihinto. Parang bumigat ang mundo niya dahil sa mga nangyayari at gusto rin niyang makahanap ng paraan para maibsan ang sakit na dala nito. Nagsimula akong tulungan siya at hindi kami ekspertong dalawa sa ganitong bagay pero naniniwala ako na kung magtutulungan ang isip ng tao, may kakayahan tayong harapin ang kahit na anong problema. Nagsimula kaming magdasal ng magkasama. Umiling na sana ay humupa na ang mga nangyayari. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin nawawala ang mga kakaibang pangyayari.
Isang araw habang naglalakad ako pa uwi mula sa trabaho ay may napansin akong kakaibang tao sa dulo ng kalsada. Nakasuot siya ng simpleng damit at matagal siyang nakatingin sa akin. Nang mapansin niya na napansin ko siya ay dali-dali siyang umalis nang hindi man lang nagsalita. Hindi ko alam kung anong pakay niya, pero ramdam ko na may gustong sabihin sa akin ang mga tao sa paligid. Sa bahay, naging mas tahimik ang mga pangyayari, pero mas madalas kong maramdaman na may mga bagay na dumadaan o dumadampi sa akin. Hindi ito mga panakot, kundi mga simpleng pakiramdam na parang may kasama ako. Naalala ko yung sinabi ng kapitbahay ko tungkol sa pagdadala niya ng mga halamang gamot sa bahay. Sinubukan kong intindihin kung ano ang ibig sabihin nito kaya naghanap ako ng mga paraan para alamin ang kahulugan ng mga halamang yon. Habang ginagawa ko ito ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang matagal nang kakilala sa simbahan. Siya ay isang matandang babae na laging nandyan tuwing may mga okasyon sa aming lugar. Pinayuhan niya ako na huwag mawala ng pag-asa at palaging magdasal. Sabi niya, may mga bagay na hindi madaling harapin pero kapag nagtiwala ka sa sarili mo at sa Diyos, may pag-asa. Hindi ko makalimutan ang mga salitang yon dahil sa sobrang lalim ng pinagdadaanan ko. Minsan nga ay nakakalimutan ko na lang na may mga tao sa paligid na handang tumulong. Nang dumating ang Pasko kahit na may mga pagsubok ay nagkaroon kami ng salo-salo kasama ng mga pamilya at kaibigan. Hindi naging kasing saya ng dati pero may kakaibang init sa puso ko dahil sa mga taong bumalot sa akin ng pagmamahal. Sa gabing yon ay nagdasal kami ng sama-sama at humiling na sana ay maayos ang lahat. Pagkatapos ng Pasko ay napansin kong may pagbabago. Unti-unting nawala ang mga kakaibang pangyayari sa bahay. Parang nagkaroon ng katahimikan na matagal ko nang hinihintay. Pero hindi ko pa rin inalis ang pag-iingat. Patuloy akong nagdarasal at naniniwala na sa kabila ng lahat, may liwanag na darating sa akin. Hindi ko pa rin po makalimutan ang mga karanasan na ito, Papa Dudut. Minsan ay natatakot pa rin po ako. Pero mas lalo ako naging matatag, nalaman ko na hindi lahat ng bagay sa buhay ay madali. Pero dahil sa pagsubok na ito, mas naintindihan ko ang sarili ko at mas naging malapit ako sa Diyos. Habang sinusulat ko po ito ay ramdam ko na parang nakatapos na ako ng isang matagal at mahirap na kabanata sa buhay ko. Hindi ko inaasahan na aabot ako sa puntong makakapagsulat ng ganito. Na hindi na ako takot at hindi na ako nabibigatan sa mga nangyari. Matapos ang lahat ng mga kakaibang karanasan na ipinamahagi ko sa iyo, may mga panahon talaga na gusto kong sumuko, gusto kong itigil na ang lahat. Isara ang puso ko sa mga nangyari at bumalik sa dati kong normal na buhay bago pa ako nakapunta sa church na yon. Pero hindi po pwede. Hindi pwede dahil marami akong natutunan. Hindi lang tungkol sa mga pangyayari kundi tungkol sa sarili ko. Natuklasan ko na may mga bagay sa buhay na hindi natin makokontrol. Pero may kapangyarihan tayo kung paano natin haharapin ang mga yon. Hindi lahat ng mahirap na pagsubok ay para pahirapan tayo. Minsan yon ay para turuan tayo ng mga aral na magpapalakas sa atin. Hindi ko malilimutan yung araw na lumabas ako ng simbahan na may bitbit na bagong lakas kahit na nakaramdam ako ng pangamba. Yon ang araw na sinimulang kong unawain na hindi ako nag-iisa. Marami pala sa paligid ko ang may dalang kwento ng pakikipaglaban at paglaban din. Hindi lang ako ang may problema pero iba ang bawat kwento at bawat paraan ng pagharap dito. Naalala ko rin yung sinabi ng babaeng kapitbahay namin na matagal nang may pinagdadaanan. Hindi siya nag-iisa at hindi rin ako. Dahil doon ay mas naging madali para sa akin na tumingin sa buhay ng may bukas na puso.
Nagbago ang pakiramdam ko sa mga nangyari sa bahay namin. Hindi na ako natakot sa mga kakaibang tunog o kilos ng mga bagay. Sa halip ay tinanggap ko ito bilang bahagi ng aking paglalakbay. Naging matatag ako dahil natutunan kong magdasal ng taimtim, hindi lang para sa sarili ko, kundi para din sa mga tao sa paligid ko, sa mga kapitbahay, kaibigan, kahit sa mga hindi ko kilala. Na nagdurusa rin, natutunan kong patawarin ang mga taong nanakit sa akin, pati na yung sarili ko sa mga pagkakamali ko noon. Minsan, nakikita ko pa rin ang mga palatandaan noon pero hindi na ako natatakot. Kaya kong harapin po ito, lalo na't alam ko na may mga tao na handang tumulong sa akin. Hindi lang sa mga panahon ng saya, kundi lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Sa dulo ng lahat, ang gusto ko lang sabihin sa iyo, Papa Dudut, ay salamat. Salamat sa pagtanggap sa mga kwento ko ng walang paghatol. Salamat sa pagbibigay ng oras para pakinggan ang mga nangyari sa akin. Salamat sa pagpaparamdam na hindi ako nag-iisa sa mga laban na ito. Alam kong marami pang pagsubok na darating. Pero ngayon ay handa na akong harapin lahat ng yon nang may tapang at pananalig. Sa bawat araw na dumaraan ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng lakas para magpatuloy. Sana ang kwento ko ay makatulong sa iba na dumaraan sa katulad kong karanasan, na huwag mawala ng pag-asa kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan. Hanggang dito na lamang muna ang aking sulat, Papa Dudut. Muli ay maraming salamat sa lahat. Naway pagpalain ka ng Diyos sa iyong kabutihan at patuloy mong pagtanggap sa mga kwento ng katulad ko. Nagpapasalamat ng taus-puso, Janina. Ang mga kwento mo ay hindi lang kwento ng takot at pagsubok. Ito rin ay kwento ng paglago, pag-asa at pananalig. Sa bawat pagsubok na dumarating ay tandaan mo na may lakas ka sa loob na higit pa sa inaakala mo. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Maraming taong handang tumulong at makinig sa iyo. Ang pinakamahalagang aral na maaari mong ibahagi sa iyo ay eto sa kabila ng dilim at unos. May liwanag na lagi naghihintay sa dulo. Kapag naniniwala ka sa kabutihan ng Diyos at patuloy kang nagdarasal, unti-unti mong mararamdaman ang kapayapaan na naghuhupa sa iyong puso. Minsan ang mga pagsubok ay para turuan tayo ng pasensya, pagtanggap at pagpapatawad. Sa sarili man o sa iba. Hindi mo kailangang madaliin ang paghilom ng sugat. Bigyan mo ang sarili mo ng panahon. Mahalaga din ang pag-aalaga sa sarili, sa katawan at isipan. Dahil doon nanggagaling ang iyong lakas. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories at manood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa